beloved Boss Mike Cervera. At syempre naman, hindi rin ho magpapahuli ang mga kaalyado ni Duterte. Pasok natin! Hague, Netherlands sa mga dating miyembro ng gabinete ni FPRRD. Nag-wave man para di umattend sa confirmation of charges hearing, umaasa silang magbabago pa ang isip ng dating presidente. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nanghihinayang ang dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon niya na pinaboran ng ICC na huwag dumalo sa confirmation of charges hearing na magsisimula bukas. Pagkakataon sana na magkita-kita sila sa loob ng hearing room ng ICC. Regardless of what valid reasons you have, makakabuti rin sa well-being mo yan kasi isang taong ka na nakakulong, hindi mo nakikita yung mga kaibigan mo, yung mga supporters mo. At marami ang pupunta ron to attend the hearing. Sabi ni Atty. Salvador Panelo na dating tagapagsalita ng Pangulo, dadaluan niya siya sa hearing bukas kasama ang ilan sa mga malalapit na kaibigan at dating miyembro ng gabinete noon. Yung mga nakinabang, yung mga nakinabang nung panahon ni Digong. Siyempre mga kababayan ko, di ba? Nakinabang sila eh. Tatanaw ng utang na loob yung mga yan. Oo nga, si Magalong bigla na naman tumahimik. Siguro naramdaman niya na ayaw siya ng tao. Kasi nagbabalak daw tumakbong Pangulo. Tapos mga kababayan, ayun, nanahimik ng husto. Panelo, na? Kasama na riyan sina dating Executive Secretary Salvador Medaldea. Nako, Medaldea, na-ospital ka na nga dyan, hindi ka pa rin nadala. Huwag ka nang nakikigulo dyan. Matanda ka na rin Sino ba yung mga anak nito? Yung mga anak, yung tatay nyo, pigilan nyo. Hindi pa nadadala, ilan na, di ba sinugod yan sa ospital dyan? Diyos ko, ewan ko kung ano yung binabalikan nila dyan. Feeling ko hindi si Digong naman. Attorney Martin Delgra na dating LTFRB Chairman, dating PAGCOR President at CEO Attorney Alfredo Lim, dating BIR Commissioner Cesar Billy Dulay at iba pang malapit na kaibigan at cabinet members noon ng dating Pangulo. Siyempre, mga nakinabang kay Duterte. Meron akong seat doon sa gallery. Pati yung mga ibang miyembro ng kabinete, yung mga nauna na sa akin doon, manonood kami. Umaasa si Panelo na magbabago ang ihip ng hangin at magdedesisyon si Digong na dadalo sa pagdinig. Wala na, nakapag-desisyon na si Digong. Nahihiya na. Wala nang mukhang ipakita kasi paano hindi mahihiya yung hayop na yan. Di ba? Paano hindi mahihiya yung putang inang Digong na yan? Biruin nyo, kitapang-tapang sa Pilipinas. Kapag ka daw pupunta ang ICC, tatadyakan yan. Tapos ayun, dinala, hindi naman natadyakan. Di po ba mga kababayan ko? Ayun, wala nang mukhang ipakita. Totoo, kaya ayaw nang magpakita kasi wala nang mukhang ipapakita. Yung yabang niya, mga kababayan ko, nawala. Puro yabang, puro tapang-tapang, matapang lang sa kapwa Pilipino pagdating sa mga dayuhan na nangungurakot ng mga teritoryo, walang nagawa. Ay, nako, hiyang-hiya si Digong. Sabi ko nga sa inyo, kaysa ganyan yung nararamdaman mo, Digong, tapusin mo na yan. Hindi man sila makalapit, ang mahalaga niya ay makikita sana nila ang dating Pangulo na mag-iisang taon nang nakakulong sa The Hague at makita. Para kaawaan nyo, makita nyo yung ganyan. Ay, Rodrigo, Roa Duterte. Gaganong-ganon. Gusto nyo makita yung ganon? Oy, Alicia Duran, itong live na to, bigay nyo na to eto lang naman, bukas iba na. Tuloy, nahihiya pero wala namang hiya daw, sabi ni Augusto. Ang tunay na pisikal na kalagayan ni Digong. Kasi ang dami lumalabas sa social media, yung itsura niya, parang akala mo
Kawawang-kawawa na itsura niya. Oo nga daw, kita mo, tinatawanan ka pa ni Panelo. Siya ba ni Panelo? Ang dami kasing lumalabas sa social media na payat na payat at kawawang-kawawa na raw siya. sa isip-isip ni Panelo, bobo kasi yan si Digong eh. Kami na mga gabinete niya, hindi kami nakulong. Diba? Ay, nako. Di ba? Oo. Para magkaroon din kami ng peace of mind at siya naman, para matuwa na nandun yung kanyang mga kaibigan. Hindi nga matutuwa yan, mahihiya. Ano ba naman kayo? Hindi yan matutuwa, mahihiya. Sa ang daming mga sinabit binitawang salita na kesyo, babarilin daw niya, kesyo tatadyakan niya, kesyo sisipain niya. Wala namang nagawa eh. Ang mahigpit na taga-suporta ng dating Pangulo sa Senado na si Senator Robin Padilla Simyong, ay hindi makakapunta sa The Hague dahil anya sa nakasesyon pa ang Senado. Kaya umaasa siya sa suporta ng mga kababayang Pinoy na titiisin ng lamig doon, maipakita lang ang pagsuporta sa dating Pangulo. Nasa na ba yun? Eto na sila, Robin. Oy, tiisin nyo raw yung lamig. Ganyan daw. Ayop, mga kababayan ko. Utos daw ng Diyos, sabi ng 5 taga-suporta ni Digong na nando doon. Ano yung utos ng Diyos? Putik na yan, gamit na gamit, ano? Parang Kibuloy at Villanueva lang ang datingan, Talagang gamit na gamit yung salita ng Diyos, Isama nyo na si Cayetano, paluhod-luhod pa. Putik na yan, kaya nauubos na eh. O, tuloy. Utos ng Diyos, kanyan daw kung ituring ng ilang Duterte supporter ang paghayag ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maagang nagtipon-tipon ang mga supporter sa tinatawag nilang Duterte Street, malapit sa ICC Detention Facility sa The Hague. Marami sa kanila, ilang buwan na rin nakikiisa sa pagtitipon doon. May mga galing din mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa pagsisimula ng pagdinig po bukas, layon daw nilang maipakita Ilan yung mga dumating? Bilangin nyo naman kasi bilang namin lilima lang. ang suporta kay Digong hanggang sa tuluyan na umano itong mapawalang sala at makauwi na sa Davao. Asang-asa pa sila na makakauwi talaga sa Davao. Yung mga nauna nga dyan, nagsi-uwian at hindi na nagsibalikan. Kasi alam na nila na hindi na makakalabas si Digong. Nakatira po sa Yan na. Leiden. Leiden, okay. Ate. Sige ate. Tuloy mo, sayang naman yung pagpapaperm mo. Mukhang nagpakulot sa parlor ni Aling Bebang. 1 hour. Then have to, Lutang din mga kababayan. Pati taga-suporta ni Digong, lutang. Sa bagay, mukhang mas matalino to kay Sara. Leiden, 1 hour ang biyahe. Yeah. Ba't ngayon? Andito pa rin kayo ngayon. To show the, support sa kantatay na nasa loob siya. Na hindi siya nag-iisa. Naghihintay din sa kanya kung kailan siya makalabas. Moral support at saka yung may show namin yung love at saka Ano nangyari? Naghang na. Naghang na mga kababayan ko. Yan, kaya lang mga kababayan, hindi talaga nila makikita si Digong kasi eto nga, mga kababayan ko. Notice to the public. Maliit, hindi ko makita mga kababayan. Dito na lang tayo sa mas malaki. GMA News. Ito na sabi. Ano sabi, Boss Mike? Sabi dito, read. The International Criminal Court has not approved any family visits for former President Rodrigo Duterte while in the court conducts
hearing. So ibig sabihin, mga kababayan, wala hong makakakita sa kanya. Maging ang kanyang mga pamilya, maging si Sarah, si Pulong, si Baste, at maging si Kitty, at maging si Elizabeth, at maging yung asawa niya ring isa na si Hanilet. Wala, mga kababayan ko. So paano ngayon yan? Kahit pumunta, yung pong mga tropa ni Digong, hindi nila makikita. Sorry. Ganon, mga kababayan. Sorry. Our beloved Boss Mike Cervera.